Sabat. Lita ko kasi ano, sobrang traffic. Grabe. Kaya sorry, tayo'y mag-aawitan, pero bago ang lahat, tayo muna hilingin natin ang Holy Spirit sa bawat isa sa atin siyang manahan upang ang ating pag-aawitan ay kaayat kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Okay, let's pray. Dear God, thank you so much, Panginoon, sa umagang ito, sa araw ng Sabat. Narito muli kami upang purihin ka, pasalamatan, dakilain, dahil tunay, Ama, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Samahan nawa kami sa aming pag-aawitan na ito ay maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa inyong banal na presensya sa umagang ito. Maraming salamat muli. Ito ang hiling at pinasalamatan kang lubos sa ngalan po sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, hindi ko makita. Ito ba yan? May ano ba? Hindi ko makita. 441. Okay. Ang unang awit natin, 441, When We All Get to Heaven. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace, and the mansions bright and blessed He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, with the day of rejoicing that will be. When we all get to Jesus, we'll sing, I'll shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sigh. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing, I'll shout the victory. Lead us in betrothed and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory, will the toils of life to be. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing, I'll shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread its streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing, I'll shout the victory. Next song, Onward, Christian Soldiers, hymn number 425. Onward, Christian Soldiers. Type ko pa naman mag- Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see His banners go. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before, like a mighty army moves the church of God. Christians, we are dreaming
dozens of brood. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Crowns and thrones appears, kingdoms rise and win, but the church of Jesus constant. Gates of hill and heaver, against the church prevail. We have Christ unpromised, that can never fail. Onward, Christian soldiers, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Oh, people, join our happy blend with our sweet voices in the triumph song. Glory, praise, and honor, and to Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Para sa ating opening song, The Lord in Zion reigneth, hymn number 3. Tayo tumayo. The Lord in Zion reigneth, let the world rejoice. The Lord in Zion reigneth, on the praise shall reign. To him shall princes bend the knee, and kings their glory bring. The Lord in Zion reigneth, and whoso great as he, the deeps of earth and destiny, the things that rolls the sea. O Christ, and lead his thundered way, till distant islands beyond the deep shall on his part to see. The Lord in Zion reigneth, these hearts to him belong. The entered his temple, its dispels with chorus and song. Beneath his royal heart, let every creature spoke, exalt the King, heaven and earth, and crown him Lord of all. Bago tayo manalangin ay ating basahin ang Exodus 14:13, verses 13 and 14. And Moses said to the people, "Do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord,
which He will accomplish for you today. For the each one whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will ride for you, and you shall hold your peace. Shall we all kneel? Ama naming nasa mga langit na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa araw ng Sabat na inyo pong binigay sa amin para ipangilin at sambahin, pasalamatan ang lahat ng iyong kabutihan na inyo pong pinarana sa amin sa buong sanlinggo. O Panginoon, napakabuti niyo po. Kami po ay inyo pong iningatan. Kami po ay inyong binigyan ng pagpapala. O Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan, sa aming mga isip na makasarili, na ito ay alisin niyo po sa amin. At sana po, Panginoon, papasukin niyo po ang inyong banal na Espiritu sa aming mga katauhan para kami ay lumakad sa Espiritu, na hindi namin iniisip ang aming pangsariling kapakanan, kundi isipin namin ang makakabuti sa aming kapwa. O Panginoon, marami pong salamat sa inyong pagmamahal. At sana po, Panginoon, nawa ang mga participants ng programang ng Sabat ay inyo pong bigyan ng gabay ng Banal na Espiritu. Tulungan niyo rin po ang mga bisita at darating pa na aming mga miyembro ng church na to. Patnubayan nawa po sila sa kanilang dalo sa munting church na inyo pong binigay para inyo po kaming i-bless at patawarin sa anumang aming mga pagkukulang. Marami pong salamat, Panginoon. Ingatan niyo po kami hanggang lumubog ang araw. At ihanda niyo rin po kami sa pagdating ng Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning and happy Sabbath. Ayan, masaya po tayo ngayong umaga, no? Hindi lang ngayong umaga, kagabi pa dahil tayo ay pumasok na sa ating Sabat at kapiling natin maghapon, magkagabi, tsaka ngayong maghapon ng ating Panginoon. At kayo po ba ay na-bless ngayong week na to, na nagdaan? Ang ganda po yung panahon natin netong nakaraan. At pagdating ng gabi, hindi na ganun din kainitan, no? Medyo malamig na rin. Parang akala mo, may amihan na. Pero pa rin daw tayo, habagat pa rin. So yun, welcome po ang bawat isa. Ganun din po yung mga nanonood po sa atin sa Facebook. At nais ko pong batiin kayo ng Happy Sabbath. Ngayon pong umaga, tayo po ay dadamahin natin na talagang ang Panginoon ay nagre-reign sa ating puso. Gaya na ating inawit kanina ng opening song. Ayan. Tapos, pag-aaralan din natin mamaya kung paano pa siya lalong maghahari sa atin. Hindi lang sa mundo, no, pati sa puso natin. Ayan, at dahil pag siya ay nananahan sa ating puso at talagang nafe-feel natin na yung mahal na mahal niya tayo, ito ay mag-o-overflow at makikita to ng mga taong nakapaligid sa atin at ma-share natin ng mabuti sa kanila ang mabuting balita ng Panginoon. Ayan, ngayon pong umaga, tayo po ay pinangunahan ni Sister Cora Rosales at ni Sister Mimi Ocdamia sa piano. Si Sister Myra po ang nanguna sa ating opening prayer.
ang inyo pong lingkod, Bambi Cortez, ang nagbibigay sa inyo po ngayon ng welcome remarks. Ang ating mission emphasis ay ibibigay po mamaya ni Sister Cora Malalis at ang ating musical offering ay ibibigay ni Sister Steffi Manalo. Ayan. Ang ating special feature ngayon ay medyo kakaiba dahil ito ay napapanahon sa atin ngayon dahil nagsimula na tayo ng ating panibagong Vesper theme, ang Christ Object Lesson. So naway ito'y makatulong sa inyo. At ganoon din ang ating lesson review ay kakaiba ngayong Sabado dahil magkakaroon tayo ng panel discussion na pangungunahan ni Brother Orbit Okdamya at siya rin po ang magbibigay sa atin ng closing prayer. Ayun. So, sa atin pong paglalakbay sa being onward Christian soldiers, naway tandaan po natin ang nakasulat sa Matthew chapter 5 verses 14 to 16. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Naway pagpalain po tayo ngayon Sabat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong mission story ngayong umaga ay, ang title po ay We Are Thankful. At ang pangalan po ng ating main character ay si Abonga. Ang story ni si Abonga ngayon ang ating marinig. At ang ibig sabihin po ng si Abonga ay We Are Thankful. Dahil dun sa native language ni si Abonga, doon po kinuha ang pangalan ni si Abonga, We Are Thankful. Si Abonga ay maraming pasasalamat, particularly na tinawag siya ng kanyang nanay isang gabi, kagagaling ng mother niya sa work. Ang mother niya ay nagwo-work sa isang manager, yung mother niya sa financial company sa Eswatini, a country in southern Africa. Punta ka sa aking bedroom mamayang alas 8, sabi nung nanay ni si Abonga. May pag-uusapan tayo. At nag-wonder naman si Abonga kung ano kaya ang sasabihin ng kanyang nanay. Nang pagpasok niya doon sa kwarto, sabi ng nanay niya ay, I have found a place. Nakakita ako ng lugar. And I think it is the right place for you. Ngayon, naunawaan ni si Abonga na yung pala ay tungkol, naghahanap kasi si Abonga ng pag-aaralan niya, isang university. At sabi nung nanay niya ay, naghingi siya ng advice sa isang kaibigan dun sa workplace nila kung saan ang magandang university na papasukan ng anak niya. At ang sabi ng kaibigan niya ay, ang ma-recommend ako sa iyo ay sa Sulusi University. Ito ay isang Adventist hospital sa Africa. Sa Zimbabwe. Itong Sulusi University ay 500 miles o kaya 800 kilometers away. Si Abonga, gustong-gusto niya pumunta and told his mom, okay, let's try it, mom, and let's try it out and see. Yung kanyang first weekend doon sa Sulusi, na surprise siya dahil yung mga tao doon ay pumupunta sa church ng Saturday. At tinanong niya yung mga estudyante doon, bakit kayo pumupunta sa church ng Saturday? Ang sabi nung isang estudyante, this is how
Adventists do things. At sabi naman ng isang estudyante, Adventists go to church on Saturdays and they don't go on Sundays. Si Abonga ay hindi siya pumupunta sa church or maski anong araw. Sa bahay lang siya, yung kanilang pamilya. Ngunit ngayon ay pupunta na siya sa church. As the days passed, he had another surprise. At na-surprise siya na yung mga estudyante ay nagpipray sila at yung mga teachers nila ay nagpipray bago magturo sa klase. At lahat ng estudyante ay in every day of the week they gathered together in a prayer-filled worship services. At nakita rin niya na itong mga estudyante pagka sila kumakain dun sa dining hall, sila ay nagpe-pray bago kumain. At sabi niya, lahat yata ng ginagawa ng mga tao dito ay lagi silang nagpe-pray. At ngayon lang niya naranasan ang ganitong atmosphere. Pero gusto niya ito. Kaya he felt motivated, he felt empowered, and most of all, he felt close to God. And he realized about the bad things he had done in his life. He felt guilt, he felt sorrow, he humbled himself before God and asked for forgiveness. At siya ay nagrepent sa kanyang mga kasalanan and inilagay niya ang faith kay Jesus. And at nang nakita niya itong ganitong mga Christ-like surroundings, he longed to give his heart, his faith in his heart to Jesus in baptism. Kaya tinawagan niya ang kanyang mom at sinabi na siya ay magpapabinyag na. At yung mom niya ay na sumaya. Sabi ng mom niya, go for it. It's the right decision. At sabi rin ng dad niya, maski hindi sila Adventist, ay gusto nila na maging mabinyagan siya. At his parents didn't mind that worship on a different day. Ang sabi ng dad niya, nag-worship, lahat naman tayo wino-worship ang same God. At siya ay talagang nagpabinyag na. At nang andun na siya, hindi niya na-feel yung cold water dahil doon siya bininyagan sa Sulusi University Church. At nakalimutan niya yung chill, yung lamig ng tubig. At maski nung inilubog siya ng pastor sa tubig ay hindi niya naramdaman ang lamig. At he sensed that God had forgiven him and that he was a new person. It was only 2 months since he had arrived at the university. Today, si Abonga is studying English and communication. He hopes to work in marketing and journalism one day. He loves to pray and read the Bible and brought him close to God. Now, part of the 2015 13th Sabbath offering helped expand the dining hall at Sulusi University, allowing it to serve students like si Abonga better. Just as the blessing of that offering is still being felt at the university today, your contribution to this quarter's 13th Sabbath
projects can also have a long-lasting blessings. Long-lasting blessings. Thank you for planning a generous offering on September 27. Happy Sabbath po! Jesus climbed the hill to the garden's fill. His steps were heavy, slow. Love and prayer took him there to the place where he could go. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He saw all that was said, wicked or bad was the pain wherever. While his friends were asleep, he thought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane. Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane. Thank you, Sister Stephanie. Ayan. Ay, Steffi. Ayan. Tayo naman po ngayon ay dadako sa ating special feature. At ang aking napili po ay ang Ellen G. White writings na ating sa website. Dahil alam ko kailangan nating mag-prepare or yung mga hindi gusto pang makabasa ng ating mga libro ni Sister White ay atin ding mabasa sa meron ng available sa internet. Kasi minsan hindi siya available sa yung mga books na binebenta ng PPH. So, Brother Jake. So, next. Ayaw po. Ayan. So, kung i-open po natin sa ating, pwedeng sa browser sa cellphone or sa computer, pag tinype po natin yung Ellen G. White, egwritings.org, yan po yung makikita natin. So, merong mga tawag dyan, all categories. Microphone na lang. Yan.
Ayan, all collections, categories, titles, audiobooks. So yung mga iba na mas madaling maka-absorb through hearing and reading, yan, meron po tayong audiobooks. And makikita rin natin yung biography ni Ellen G. White, yung about yung mga writings niya, mga iba pang questions, at mga bibliography. Yan, meron din po tayo ng mga Adventist beliefs. Mamaya makikita po natin. Yan, tas pwede rin tayo mag-support sa ministry dahil ito po yata ay yung parang funded ng through yung mga donations po. Tsaka yung mga ng Ellen White na mga establishments, mga yan. Tas we can contact them. Tas meron siyang mga tutorials din sa YouTube. So ang iano ko po next, yan. Pag kinlik po natin yung all collections, makikita natin iba-ibang languages. So meron dyan po sa Cebuano po ito. Tapos merong Tagalog din. Yan, makikita natin bawat isa kung merong mga kung ilang books na available. So ang standard is yung English at meron siyang 1,500 books. So kung meron kayong mga friends na ibang nationalities, yan pwede po natin siyang i-share. Mababasa nila sa kanilang languages. Pero hindi po lahat ng books ay available. So kung ano lang po yung na-translate. Ayan. Pag kinlik naman po natin yung categories, ayan, makikita natin kung ano yung under sa Christian lifestyle, Christ life and ministry, history, ayan, iba-iba, meron ding health and wellness, at meron din sa parenting, tsaka sa marriage. Ayan. So pag kinlik natin yan, makikita natin, ganyan ang itsura sa computer. Yan. Pag kinlik naman natin yung titles, andyan yung books, devotionals, merong mga Bible commentaries, tsaka iba-ibang version ng Bible. Yan. Sa audiobooks, ito po ang marami rin pong language na available. Kung napansin nyo yung books kanina is 1,500. Ang sa audiobooks is 234 lang. So, hindi pa lahat is na re-record siya. So, yun. Yan, marami pong mga languages, pero mas konti yung available. Sa Tagalog po, tinignan ko, wala pang available. So, we have to rely dun sa Tagalog na books. So, kapag kinlik po natin yung English sa books, sa audiobooks yan, meron 173 sa writings niya, sa references, Bible, tsaka meron din tungkol sa Adventist Pioneer Library. Mga sermons po yata yan ng mga iba nating Adventist Pioneer. Tapos sa modern English, ayan, para kung halimbawa, kasi minsan masyadong deep yung English ni Sister White. So merong silang ginawang parang inarrange nila na para mas madaling maintindihan sa modern na panahon. Kasi mga 1900s pa niya sinulat yon. So para mas madaling mag-grasp nung mga ngayon, yan, merong ginawa yung mga publishers niya ng mga book based din doon sa in a simple English naman. Yan, so ito yung mga available. Meron sa Beginning of the End, A Call to Stand Apart, Great Hope, ito yung Great Controversy. At Ministry of Health and Healing. Story of Hope, yung Desire of Ages. Meron ding Steps to Jesus, yung Steps to Christ yan. At True Education. Yan. So yan yung mga available lang sa English na modern English. Tapos pag kinlik nyo naman yung The Conflict, eto naman yung yan, ang available yung Attack, Promise, Hero, Mission, tsaka Victory. Tapos kung halimbawang ito pa pala, sa Adventist Beliefs, gusto nyo pang aralin ng mas mabuti, ito available po siya at mapapag-aralan po natin ng mas in-depth pa. So, 28 po yan.
At kung halimbawa mabagal naman ang internet natin, yan pwede nyo yung i-type is text.egwwritings.org. Yan, ganyan po yung makikita natin. At pag kinlik po natin yung EG Writings, ito yung mga lalabas na books. So makikita natin dyan yung Christ Object Lessons na ating topic tuwing Vesper. Ayan, andyan din yung Patriarchs and Prophets. Marami pa po sa ilalim, hindi ko na po in-screen capture. Tapos kung click po natin yung Christ Object Lessons, so meron po siyang parang background. Kaya, tapos may book code na COL. Kapag may nakikita po kayong mga pastors or speakers na yung nagko-quote kay Sister White, minsan may mga book code, tas andun yung page, tsaka yung kung anong paragraph siya. Yan, Christ Object Lessons, ang book code niya is COL. So pag may nakita kayong DA, yun yung Desire of Ages, yung PP, Patriarchs and Prophets. So ito yung makikita din natin yung content. So i-click-click lang kung anong chapter ang gusto nyong basahin. So hindi na natin kailangan simulan at hanapin isa-isa. Ayan. So, yan na yung shortcut. Pag may nakita kayong ganito, ibig sabihin may pa siya, yung may parang arrow. Ayun, may titles pa ho siya. Yan. Ito naman po yung available sa languages natin. So, kung meron ditong mga Cebuano or mas madaling makaintindi or ma-grasp niya sa Cebuano, yan merong available na 19 books. Sa Hiligaynon, yung mga Ilonggo, yan may 10 books. Ilocano, 7. Pampangan is 1 book. Ganon din yung Pangasinan. Ang chinek ko po yan, ang available is Steps to Christ. Yan. Tapos sa Tagalog, we have 15 books. So 10 ang talagang books doon. Tas yung remaining 5 is devotional. So ano yung available po sa Tagalog books? Yun po yung Dakilang Pag-asa. Ang katumbas po niya is Great Controversy. Yung Gawa ng Mga Pastol, Acts of the Apostles. Yung Patriarchs and Prophets, Kasaysayan ng mga Patriarka at mga Propeta. Tas may isa pang Malaking Tunggalian, another version ng Great Controversy. Prophets and Kings, Kasaysayan ng mga Propeta at mga Hari. Bukal ng Buhay is Desire of Ages. At Kasaysayan ng Pag-asa is Story of Hope. Yung Masayang Pamumuhay, yung Christ Object Lessons. Tapos ang Dakila ng Pag-asa, Manual for Canvassers, tsaka Paglapit kay Kristo, Steps to Christ. Ayan. So, yung mga, lalo na yung mag-speak po sa atin na mas naintindihan sa Tagalog, mas makakatulong po sa kanila to yung Masayang Pamumuhay. Ayan. Sa devotionals naman po, ito yung 5 available. Ang Aking Buhay Ngayon, which is My Life Today, Kapiling ang Diyos sa Bukang Liwayway, With God at Dawn, Sons and Daughters of God, yung mga anak na lalaki at babae ng Diyos, Pauwi na sa Langit, Homeward Bound, Tatanggap kayo ng kapangyarihan, ye shall receive power. Ayan. So, yan po yung ating mga makikita po sa ating Ellen G. White na website, yung sa writings po niya. So naway makapag-aral po kayo at kung halimbawa may nakikita rin po kayo sa ating mga quarterly lesson na yung kino-quote yun sa mga libro ni Sister White, pwede po tayong pumunta dyan at para mas mabasa po ng buo. Usually pag Friday, andun na may mga suggestion, isang buong chapter natin babasahin. So, yun ang Meron din po sa YouTube na mga audiobooks kung hindi accessible or mas pabor. Kasi nada-download din yung sa YouTube, no? Para kung saan kayo huminto, kung naka-sign in kayo, pwedeng ituloy sa kung saan kayo tumigil.
Yan. So, nice din i-promote na ating communications ministry na meron din po tayong YouTube channel at naway kayo makapag-subscribe. At kung halimbawa meron kayong nais balikan ng mga gustong i-share na mga videos, yun pwede pong hanapin. Ang alam ko po kasi sa Facebook, nagdi-delete na po yata sila ng mga matatanggal na mga videos. So, yun, mas sa YouTube, sila ay mas nagre-retain ng mga old videos. So, yun, kung para mas madaling i-share sa ating mga kakilala. At gayon din sa atin, para mabalikan din natin kung ano yung mga natutunan natin, ma-review natin. Ayan, naway pagpalain po tayo ng Panginoon at tayo na po ay dadako sa ating mga care group para sa attendance at mga sandali lang po at tayo'y babalik na for our panel discussion ng ating quarterly lesson. Happy Sabbath po sa inyo. Mga 45, less than 45 minutes at 5 po ang ating magsasalita sa umagang ito. Kaya tayo po ay magsimula na para makover natin ang ating lesson at makuha natin ang magagandang lesson itong topic natin for this Sabbath. Nire-request ko po yung iba pang mga participants na pumunta na rito sa harapan. Anyway, kahit yung ating magandang arrangement ay sunod-sunod na lang. Tayo po ay nasa lesson number 6 na, through the Red Sea. At ito pong lesson na ito ay marami tayong mga makukuhang magagandang lesson na ma-apply natin sa ating buhay.
At ito pong karanasan ng Israel ay isang karanasan na pambihira. Pero bago po tayo magsimula, tayo muna po ay yumuko sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, kami pong tatalakayin ang isang bahagi ng aming leksyon na makikitaan namin ng napakaraming mga miracles, maraming mga paraan na ginamit ninyo para patunayan ninyo na kayo lamang ang Diyos at walang iba. At nawa, Panginoon, sa aming pagre-review ng lesson na ito ay makita namin na kami rin ay mga nagjo-journey sa lugar na ito at kami ay patungo sa langit na bayan. Naway maihambing namin ang aming karanasan tulad ng karanasan ng inyong bayan na inyong iningatan, sinamahan at pinagpala ninyo hanggang sila ay dinala nyo sa lugar na nais ninyo. Ito ni rin nawa, Panginoon, ang aming maranasan habang kami ay nabubuhay sa mundong ito na madama namin ang inyong presensya sa bawat yugto ng aming buhay. Pagpalain kami, Panginoon, samahan kami ng banal na Espiritu ang bawat isa na magbibigay ng kanilang bahagi. Naway pagkaloob mo ang karunungan sa bawat isa. Papasalamat kami at patawarin kami sa aming mga pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, sa akin po yung unang bahagi, ito po ay may pinamagatan. Ang ating pong topic pala ay lesson. Basahin po muna natin muli ang ating, kung kayo po ay mayroong mga topiko, ito po ay Exodus 14:13 and 14. And sabi dito, "And Moses said to the people, 'Do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see no more forever. The Lord will fight for you and shall hold your peace." Ito pong memory verse natin. Alam po natin na ito ay sinabi noong panahon na ang mga Israelites ay takot na takot sapagkat sa likod nila ay nakikita nila ang mga Egyptians na humahabol sa kanila. Sa kanilang harapan ay ang dagat. Wala pong ibang pupuntahan. Dead end po sila. Kumbaga roadblock. Dahil sa kabilang side po ay mga bundok at hindi na nila kayang umakyat dahil kasama pa nila ang mga bata, mga babae, ang kanilang mga hayop. Talagang wala silang ibang way kung hindi na lang sa Red Sea. At nakita nila itong mga Egyptians na humahabol sa kanila na talagang galit na galit at gustong-gusto na sila ay pabalikin. Kaya ang mga Egyptians ay takot na takot. Kaya ito ang sinabi ng Panginoon ni Moses sa kanila, huwag kayong matakot. Yan, ito yung ibinigay na mensahe ni Moses at sa tingin ko sa ating panahon din ngayon. Tayo po ay dumarating din sa panahon na marami tayong mga challenges sa buhay na parang ang nakikita lang natin ay yung hirap. Hindi natin nakikita ang kamay ng Panginoon. Kaya ang ating dapat alalahanin, ang makukuha natin dito sa lesson na ito, ay tayo po ay huwag matakot. Sapagkat ang Panginoon ay ipinamalas niya na, ipinakita niya ang maraming beses na paulit-ulit na mga paraan ng pagliligtas sa atin. Kaya ang mga bagay na ating haharapin sa mundo, na mga challenges, ay kailangan po tayo ay manampalataya sa Panginoon. Nagagawin niya ang mabuti para sa atin. Ito po ay isa sa mga pinaka-dramatic, masasabi nga natin, na mga ginawa ng Panginoon mula ng kanyang inalis ang kanyang bayan ng Israel sa Egypt hanggang sila'y makarating sa Canaan. Ito po ay isang napakapatunay na ang Panginoon ay gagawa ng paraan para hindi mapahamak ang kanyang mga anak. At ganun din sa atin. Habang tayo ay narito sa lupa na kinalalagyan natin, hindi po tayo safe, hindi po tayo ligtas sa mga panganib. Tayo po ay laging humaharap sa mga panganib na yan, pero ang pwede po natin panghawakan ay ang pangako ng Panginoon. Sabi nga dito, stand still and see the salvation. Tignan natin ang kaligtasan ng Panginoon na gagawin sa atin. Marami pong mga insidente sa buhay natin na tayo ay humaharap sa mga pagsubok ng kaaway. Alalahanin po natin na tayong lahat
ay hindi po exempted sa mga hirap ng buhay, sa pagsubok ng buhay, sapagkat tayo ay nasa Egypt pa rin. Meron tayong mga Egypt na hinaharap sa ating buhay. Ano po bang nagsisimbolo sa Egypt? Kasalanan. Dahil sila ay sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan. Kumbaga pagan po sila. Hindi po sila naniniwala sa Diyos. Tayo po ay ganun din. Dahil tayo nasa lupang ito, marami po tayong haharapin na ganyan. Sapagkat nasa paligid natin ang sari-saring klase ng pamumuhay na hindi kumikilala sa ating Panginoon. O maling Panginoon ang kanilang pinaniniwalaan. Kaya ito po ay introduction. Ang una pong topic ay go and worship the Lord. Yan, ang sabi nga po dito ito lang po yung sinabi ni Haring Faraon, yung ng hari, na pinalalaya na ang Israel. Ito ay isang napakahirap banggitin ng isang hari. Sapagkat ang ibig sabihin po nito ay siya'y sumusuko na. Surrender na siya dahil ang kanyang bansa ay devastated na. Wasak na. At ang huli pang nangyari nito, yung kanilang mga panganay na mga anak, panganay na mga hayop na sinilang sa kanyang bansa, sila pong lahat ay mga namatay na. Kaya ano pa ang pwede pang mangyari sa kanila? Natatakot sila na meron pang mas worse pa, mauubos silang lahat. Natatakot sila. Kaya ang Pharaoh ay go, sabi niya, and worship the Lord. Yung inyong Diyos, inyong sambahin na. Ito po ay sinabi ng Pharaoh, hindi po dahil siya ay naniniwala sa Diyos. Hanggang sa panahong ito, siya ay sarado pa rin ang kanyang puso. Matigas pa rin ang puso niya at ayaw pa rin niyang kilalanin. Pero dahil siya ay wala nang magawa, dahil sa kanyang pride, sige nang, pinalayas niya na, pinaalis niya na lahat kasama ng mga anak ng kanilang mga alaga, sapagkat yung pong alaga nila ay talagang kanila naman sa simula. Dahil alala natin sa panahon ni Joseph, ang mga Egyptians ay ayaw nila sa mga hayop na nag-aalaga. Ito ay parang bad o masama sa kanila. Kaya malayo ang kanilang lugar, doon sila sa may Goshen, hindi mismo sa city ng Egypt nakatira. At doon sila sa labas. Kaya ito ay hindi kailanman nila isinurrender sa mga Egyptians yung kanilang pag-aari. Kanila rin ito na inilabas at kasama itong lahat na ito na kanilang dinala paglabas nila. Kaya dito makikita natin si Pharaoh ay matigas pa rin, stubborn pa rin ang kanyang puso. Ang sabi nga dito sa lesson natin, hindi po siya repentant sa kanya. Kaya makikita natin sa kanilang pag-alis, ang mga Egyptians ay minamadali ang mga Israelites na lumabas. Ibinigay sa kanila lahat ng kanilang mga gustong hingin. Kaya itong mga articles of jewelry na kanilang tinanggap, hindi po ito dahil binibigay sa kanila para lamang sila umalis. Pero ito po ay pangako ng Panginoon sa kanila na sila ay lalabas sa bayan ng Egypt nang wala. Mayroon, kumbaga, compensated lahat ng kanilang pinagtrabahuhan. Dahil nung panahon sila yung mga alipin, hindi po sila sinuweldohan. Wala silang bayad. Kaya nung pag-alis sila, ito ay kanilang nakuha. Ibinigay sa kanila at marami po mga damit, mga ginto, pilak at lahat na mamahaling klase ng mga jewelry ay dala nila. At dito natin makikita na yung choice sa paggamit ng mga articles na kanilang kinuha ay lilitaw sa susunod na ating mga lesson. Sapagkat ito po ay naging snare din sa kanila. Imbes na itong mga articles of gold na ito ay gamitin para sa tabernacle ng Panginoon, alam po natin ang kasaysayan na ito ay ginamit sa pag-build ng golden calf. Kaya hindi rin po naging maganda. Naging lesson din ito. At isa po rin puntos ko rito ang sabihin, ang mga Israelites pala, nung paglabas nila nung gabi na yon sa Egypt, maraming mga Egyptians ang sumama sa kanila ayon sa patriarchs and prophets. Dahil sila'y na-curious
sila'y sumama at nakita nitong marami nito sumama at yung iba naman sa kanila, dahil nakita nila na wasak na yung kanilang bansa, ay sila'y sumama. At eventually, itong multitude na ito na sumama sa mga Israelites ay naging snare sa kanilang bayan. Dahil marami pa rin na-influence ang mga Egyptians nito. Kaya yung mga reklamo nila, maaring hindi ito partly dahil sa kanila lamang. Pero ito'y dahil sa mga insinuations ng mga ibang mga lahi na sumama sa kanila sa kanilang paglabas. Kaya po yung pagiging sinasabi nga yung being equally yoked, yung makikiapid ka, makikisama ka sa hindi mo ka pananampalataya, ito po ay madalas na nagiging lesson sa atin. Na nagiging instead yung pagsamba natin ay meron tayong liberty, ngayon meron tayong nagiging nangyayari sa atin. Dalawa ang nagdi-decide. At minsan, hindi magkapareho. Tayo pa ay nadadala nung iba. Kaya ang mga pagsubok sa atin ay lalong So okay na po ito. At na-excite lang po ako sa ating lesson at napakarami natin. Ibigay na po natin ngayon ang susunod na bahagi kay Sister Laverne. Okay, happy Sabbath po. Ang part ko po ay ang Monday, which is consecration of the firstborn or pagtatalaga ng mga panganay. Meron akong mga takeaways dito. Number 1 is Exodus 13:2. Consecrate to me every firstborn male, the first offspring of every womb among the Israelites belong to me, whether human or animal. Ito ay nagpapakita lang po na ang mga tao at ang mga hayop ay pagmamayari ng Panginoon. Maalala natin, di ba? Sila ay pumapatay ng hayop para sacrifice. So yung hayop na yun belongs to God. So dito bago sila lumabas sa Egypt, God commanded them to consecrate their firstborn. Bakit firstborn? Because firstborn belongs to God. Di ba ang Panginoon Himself, si Jesus Christ, is a firstborn, right? Mayroong mga kapatid siya, pero firstborn siya ni Mary. So this is also comparison to God. Sabi dito, this view highlights God's ownership of the firstborn, a concept related to the Passover narrative where God spared the Israelite firstborn during the 10th plague. It signifies a dedication and recognition of God's deliverance. So maiisip natin or maalala natin na ang Panginoon dineliver niya yung mga Israelites through the firstborn. Pangalawa, Psalm 24:1 states, the earth is the Lord's and all it contains, the world and those who dwell in it. This verse emphasizes God's ownership of everything, affirming His role as creator and sovereign over all creation. It highlights that everything, including the earth and its inhabitants, belong to God. Ang Panginoon naman talaga ang gumawa, di po ba? We know from the very start from Genesis na ang Panginoon ang lumikha sa tanan. So, Kanya lang pinaalala muli sa atin na lahat ng bagay dito ay sa Panginoon. At ang pangatlo ay Haggai 2:8 states, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord of hosts. This verse emphasizes God's sovereignty over all wealth and resources. It is a message of encouragement to the Israelites rebuilding the temple, reminding them that even though their resources might be limited, God, as the ultimate owner of everything, can provide whatever is needed. Maalala natin, di ba, humingi sila ng lahat ng pwede lang hingiin, silver, gold, lahat ng mga alahas, jewelry sa mga Israelites, unwilling naman binigay sa kanila. Kasi may purpose po ito. Ito ay to rebuild the temple of God. Again, God is telling us that lahat ng mga jewelries, lahat ng mga mahalagang bagay sa mundong ito ay sa Kanya. The Israelites' firstborn sons were the first fruit of God's blessings. So biruin nyo naman, napakahalaga pala sa Panginoon yung firstborn son kasi una siyang fruit. As God Himself is the fruit of the first death, right? The first death and the first resurrection. It's just like with the firstborn sons of Israelites. And sabi dito, they were also a sign of their total consecration to Him
and of their understanding that all are possessed came only from Him. Ayan. Tayo po, nagdedicate tayo ng mga bata, right? And ngayong September 6, magkakaroon tayo ng child dedication. Bakit po tayo nagdedicate ng child? Tayo nang ba ay sumusunod dahil ginawa nila noon ito? We also need to remember the deliverance of God. Hindi lang yung i-dedicate natin yung child dahil isipin natin, minsan kasi parang naging traditional eh. Ay, kailangan ko na palang i-dedicate yung anak ko kasi parang nakalimutan pa minsan. But we need to remember that Jesus was dedicated when He was 40 days. Ang bata pa niya, no, na dinedicate na siya doon sa simbahan. This also signifies na inaalala yung deliverance. So katulad sa atin ngayon, hindi lang tayo basta nag-dedicate ng bata dahil oo, sa Panginoon siya at gusto nating lumakad siya accordingly sa gusto ng Panginoon. But we still remember na dahil sa pag-save ng Panginoon doon sa mga firstborn ng Israelites, ito tayo ngayon. And then the fourth is, also we see the idea of redemption, of salvation here. The firstborn sons were spared death because they were covered by the blood. They were redeemed from death, as are all who are under the blood of Jesus. As Paul writes about Jesus, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. Paano ba na-save yung mga firstborn? Sinave lang ba sila basta ganun? Hindi, di ba? Yung mga magulang nila may paniniwala. They have faith. And hindi lang sila basta naniniwala, ginawa nila. Biruin nyo naman sabihin sa kanila, bumatay ka ng hayop at yung dugo ay ipahid mo sa post ng pinto nyo. At saka first time na nangyari yun. Pero nagdoon yung kanilang faith. Susundin nila dahil yun lang ang magsisave sa kanilang mga anak na firstborn. And then hindi lang sila, katulad nga ng nabanggit kanina, Brother Orbit, mayroon ding mga ibang mga Egyptians na sumunod din, kaya na-save din yung kanilang mga firstborn. So, tingnan natin, no, hindi lang faith ang ating ipairal, but faith with action. At ano naman yung kaugnayan natin ngayon as Christians? Saan natin, or paano natin papakita yung ating faith? Diba? Sabi nga, stand firm. Firm to what? Kapag mayroon bang trials, mayroon bang mga temptations dyan, we fall, or kailangan natin panindigan yung ating paniniwala na God is there to guide us. Minsan nga, katulad kagabi, masakit yung ulo ko eh. Actually, kahapon pa ng hapon. Ewan ko, tuwing hapon talaga, sinisipon ako sa school. Siguro sobrang lamig. So kagabi medyo sakit yung ulo ko. Tapos kaninang umaga masakit parang ulo ko. Sabi ko, sisimba ba kaya ko o hindi? But I believe, I have faith that God will heal me or hindi ako magpapadala dun sa sakit lang ng ulo. So naman ko siya ng gamot kasi may solution naman eh. So every trials and temptations that we will be going through, we need to stand firm and we need to have our faith with action para magampanan natin at magawa natin yung ating tungkulin. At yun lang ang sa Monday. Okay, so thank you, Sister Laverne. Nakita ko ang oras natin. Meron na lang tayo hagit mga 15. Siguro iksian na lang natin, summarize lang natin mga 2 minutes bawat isa. Okay? And para meron pa tayong question and answer. Thank you. Ayan. Ang Tuesday's lesson po natin ay tungkol sa crossing the Red Sea. I will be filling in for Brother Eric Aguirre. So dito po sa crossing the Red Sea, ito po ay mababasa natin sa Exodus chapter 13 verse 17 hanggang chapter 14 verse 12. So makikita natin dito sa verse 17 na ang Panginoon ay nilid po sila by the way of the land na away sa mga land ng Philistines. Sinabi dito, lest perhaps the people change their mind when they see war and return to Egypt. So alam ng Panginoon kung ano yung mga capabilities natin. So meron po siyang mga, ang takeaway ko po dito, meron po siyang mga alam na hindi natin kayang harapin at gumagawa siya ng mga paraan para sa atin kahit tuy lingid sa ating kaalaman. So para ma-handle yung mga trials na yun at maiwasan. Ayan, sa verse 18 naman, minention na nag-provide siya ng solution dun sa obstacle. Kaya iniwas ang Israel dun sa
land sa route na yon. Although yun ang pinakamaikling route papuntang Promised Land, dahil nakikita nga na hindi pa sila handa, so dinala sila papunta sa Red Sea. At meron po siyang mga plano pa na kailangan nating sundin. So all we have to do is follow His lead. At sa verse, ito pa, may minention po rito na sa verse 18 na God led the people around by way of the wilderness, and the children of Israel went up in orderly ranks out of the land of Egypt. So, ang ating Panginoon ay God of order, at the same time, pinakita niya na ang binigay niyang tong instruction kay Moses, na sila ay parang maging well-organized army. So, imagine na lang natin na ang minention dito ay merong around 600,000 men. So, bukod doon, kung isipin natin na equal din ng women, so mga 1.2 million yon. At isipin natin at kung ang bawat yon ay may mga anak na average na 3, so mga another 1.8 million. So total of 3 million, ganun karami sila. At may kasama pa silang mga cattle, mga livestock. Ayun, so yun ang imagine natin, no? So sa orderly fashion na yun, sila ay nakarating doon sa edge ng Red Sea. At bukod doon, minention sa verse 19 na dinala rin nila ang mga bones ni Joseph. So si Joseph po ay naniniwala siya na itong promise ng Panginoon na sila ay i-take out ng Egypt, kahit patay na siya, mamamatay na siya, andun pa rin yung faith niya na tutuparin to ng Panginoon. Kaya ito'y binili niya sa yung mga bones niya na dali ng mga Israelites. Ayan. Tapos pagdating ng chapter 14, mababasa natin doon na si Pharaoh ay na-realize niya na ang mga Israelites ay hindi lang mag-worship, talagang aalis na sila ng Egypt at hindi na babalik. Ayun, so na pinakita rito yung true motives ni Pharaoh, kung ano yung nasa puso niya, na hindi talaga siya nag-convert, kumbaga nag-accept lang siya ng defeat, tsaka na humble lang siya noon. So, he never truly repented. So, yung nagkaroon ng deception sa kanyang puso, kaya ginather niya yung army niya at hinabol yung mga Israelites. At ang mga Israelites naman, nung nakita sila, ay natakot sila. So, ganun din, may deception din sa puso ng mga Israelites. So, yung lumabas din yung true motives ng nasa puso nila na sumusunod sila sa Panginoon dahil for their benefits lang. Hindi pa yung ganun ka-deep yung relationship nila sa ating Panginoon. So, yun, nag-express sila ng kanilang sentiments at nagreklamo sila kay Moses. Sinabi nila na, dahil ba walang libingan sa Egypt, dinala mo kami dito para mamatay at dito kami mamatay. Ayan, so andun na yung, na-shake na yung kanilang faith. So, sa ating buhay ngayon, kapag tayo'y na-face sa terrible situation, meron din po tayong choice na tayo ba ay magtitiwala sa Panginoon o kagaya ng mga Israelites na maglalak din tayo ng faith. So naway, piliin po natin yung leading ng Panginoon, mag-wait po tayo sa Kanya kung ano man yung Kanyang plano at tayo po ay magtatagumpay sa Kanya. Ako naman po sa Wednesday lesson, marching forward by faith. Ito lang dapat natin gawin tulad ng ginawa ni Moses, tas nadamay na rin yung mga Israelites dahil sa pananampalataya ni Moses. Unang-una sabi dito, wag daw tayong matakot. Do not be afraid. So para magsimula yung hindi ka matakot sa mga pagsubok, manampalataya ka lang sa Diyos. Tandaan mo lang lagi yung mga nagawa ng Diyos sa iyo noong nagdaang panahon, yung mga nangyari sa iyo. Nakarating ka sa kalagayan mo ngayon, ibig sabihin, pinotektahan ka niya, so huwag kang matatakot. Sunod, sabi rin ni God, stand firm or stand still. Ibig sabihin naman, di ka gagalaw, hindi. Ibig sabihin ng stand still or stand firm, manatili ka lang tapat sa pananampalataya. Dahil lagi nandyan yung Diyos, hindi ka niya pababayaan, dahil lahat ng pinangako niya, gagawin niya. Sabi rin sa Exodus 14:13, you will see the deliverance the Lord will bring you today. So, makikita mo kung paano ka ililigtas ng Diyos. Katulad ng mga Israelites, nakita nila
at nanampalataya sila dahil nga nakatawid sila sa Red Sea. At sabi rin sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. Ipaglalaban ka ng Diyos. So sa lahat ng buhay, sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, pinaglaban ka ng Diyos sa mga pagsubok, sa mga paghihirap. Diyos lang ang gumawa niyan. Wala tayong parte sa lahat ng nangyari sa atin. So katulad nga ni Moses, inutusan siya ng Panginoon, sabi sa kanya, move on. Ibig sabihin, gumalaw ka. Huwag ka nang, sabi niya, ba't ka pa nagtatanong sa akin? Gumalaw ka na. So, syempre, kailangan sa faith, merong action. So, kailangan gumalaw tayo. At ang nangyari nga, sa pananampalataya, yung angel of God, tsaka yung pillar of cloud, hinati yung Israelites, tsaka yung mga Egyptian. Pagkatapos, ni-stretch ni Moses ang kanyang arm, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nagkaroon ng malakas na hangin at nahati yung Red Sea. At pagkatapos nun, tumawid na yung mga Israelites, at nakita nga ng mga Israelites yung pinangako ng Diyos, na hindi mo na makikita muli yung mga Egyptians na to at dahil sila kinain na ng dagat. Ayun lang po. Dadako po tayo sa araw ng Huwebes. Happy Sabbath mga kapatid. Nakikita ko ang iba pumipikit na. Ito yung sinasabing pagtatagumpay. Kapag tayo ay nagtagumpay, ibig sabihin lahat ng pagsubok nalampasan natin. Di po ba? Ang isang awitin, nalilikha lamang dahil maraming mga taong nag-contribute. Merong nagbigay ng mga salita, merong nagbigay ng himig. Pero nakakapagtaka dito, nung sila ay nagtagumpay na, di po ba? Umawit sila ng mga papuri sa Panginoon. Sa kabila ng mga paghihirap at ang kanilang mga awit ay ipinakilala nila yung kadakilaan ng kapangyarihan ng Panginoon, ang kanyang paghihigante. Di po ba? Dahil ang mga Israelite noon, grabe yung hirap na dinadanas nila. Merong mga kanta na may mga hugot, kagaya ng ating mga kanta dito sa ating mga awit sa pagsamba. Bago nila nalikha ang isang awit dahil sa kanilang karanasan. Kapag tayo ay nag-asawa, merong pagtatagumpay ba? Meron diyang mga awit na ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman, pero hanggang saan lang yon. Pero yung awit ng Panginoon na aawitin natin hanggang pagdating natin sa kaluwalhatian, sapagkat ipapakilala din ng awit na ito yung mga tinubos. Di po ba ang sabi, ang nakakaalam lang nung awit na yon ay ang 144,000? Di po ba? Bigla na lang tayong aawit, bibigyan sa atin ang kaalaman, ibibigay sa atin ang himno, ang mga patungkol sa mga awitin. Pero ang pinakamahalaga dito ay ang pagtatagumpay. Kung paano nagtagumpay ang mga Israelites sa panahon ng kanilang paghihirap, ganun din natin ang awitin ang pagtatagumpay sa panahon na tayo ay matubos na ng Panginoon. Yan lamang po. Amen. So, dagdag ko lang doon sa huli na sinabi si Sister Lynn, mag-awit. Kaya tayo sa ating iglesia ay umaawit, di ba? Meron tayong mga hymnals dito na madalas natin ninaawit. Ito yung mga papuri sa Panginoon. Ang mga Israelites, nung inawit nitong ang awit ni Moses, sila ay talagang bigay na bigay lahat dahil ramdam nila yung pagliligtas ng Panginoon. Sana sa ating iglesia rin, sa ating church, pag umawit tayo, ibigay din natin yung buong-buo natin. Yung kumbaga hanggang maaari dahil dito natin mapapakita kung gaano tayo iniligtas ng Panginoon, kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Kaya dito pa lamang sa ating pagsasama, itong ating church, ay yung pag-awit, hindi yung iba hindi nagpa-participate. Meron kasi iba ayaw. Parang hina, may ginagawa pa. Pero ito ay expression ng goodness ng Panginoon sa atin. Kaya ito ay mararamdaman natin . Ngayon, may mga times siguro na feeling natin, wala tayo sa mood, kumanta, gusto natin. Ay yung ating mga katabi, dapat tayo anong gagawin? I-encourage. Pag may mga kapatid tayo na nanghihina, gagaya nila Moses, nakita ni Moses yung mga Israelites na iba, ay, nanghihina na, natatakot na. Pero hindi sumuko si Moses. In-encourage pa rin niya na makita nyo ang gagawin ng Panginoon. Kaya itong lesson natin, ito ay isang, kung ang Panginoon, ipinakita niya yung kanyang master class, kumbaga, na paraan para iligtas, meron pa na ginawa ang Panginoon na mas matindi. At ito yung ginawa ng Panginoon ni Jesus Christ nung siya'y namatay sa cross. At ito ay paraan din na para tayo ay iligtas. Kung ang Panginoon iniligtas sila sa iba't ibang mga paraan, makalabas sa Egypt, at hanggang sila ay makarating sa Promised Land, ito ay paraan ng Panginoon para ipakita sa atin na tayo din ay kaya niyang iligtas.
sa pamagitan naman ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Okay, nayo po ay merong 10 minutes para sa inyong question and answer. Ngayon na po ang time para kung meron kayong mga question, o gustong dagdag sa ating lesson, maaari pong itaas ninyo ang inyong mga kamay at narito po ang microphone. Sino po una magtatanong? Meron po tayong ilang minutes pa para po... Brother Orbit, may dagdag lang po ako Okay. sa lesson natin. Bago sila tumawid ng dagat na pula, ang sabi nga, kasi nga nagkakaingay sila, meron silang doubt sa kanilang puso na bakit nga naman sila inalis doon. Pero ang sabi ng Panginoon, tumahimik kayo. Masdan nyo lamang ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Di po ba? Pinatahimik lang sila. At yung mga Ehipto na yan, hindi nyo na makikita magpakailanman. Ipinakita talaga ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig sa mga bayang inapi. Dahil nung sila'y nakatawid na, wow, kamangha-mangha, talagang humihip ang hangin, nanumbalik ang dagat. At sa pagtawid nila, nagkaroon ng ingay dahil sila ay umawit ng papuri, pasasalamat sa Panginoon at may saliw pa na tamburin. Alam mo, Sister Lynn, hindi... yung nangyari kasi sa kanila doon sa pag-alis nila, may mga Israelites talaga na hindi pa buo ang tiwala sa Panginoon. Dahil hindi mo masisisi, dahil sila sa haba ng panahon na nasa Egypt sila, nakalimutan talaga nila ang Panginoon. Nakilala nila ang Diyos pa ng mga Egyptians. Kaya yung pagkakilala nila sa Panginoon, ito ay bago pa lamang sa kanila. Kailangan nila na maraming makitang mga signs, mga wonders para maniwala sila. Kaya dito pa lamang, nagsisimula pa lamang sila na makilala ang Panginoon. Kaya nung nakilala na nila, dapat ito yung mag-propel sa kanila para yung kanilang faith, although yung faith nila ay dinidevelop pa lamang. Sinisimulan pa lang. Kaya merong times talaga sa buhay, lalo na yung mga bagong tumanggap sa Panginoon, mga baby pa lang sila Kailangan nila na encourage mo talaga. Unti-unti, hindi mo sila mapapaniwala agad sa instantly na Bible study lang o yung mga doctrine na binibigay mo. Kailangan maranasan nila mismo ang kabutihan, ang pag-ibig ng Panginoon bago nila tumindi ang kanilang pananampalataya. Okay, meron pa kayong question? Sino po? May dadagdag lang po ako dun sa yung pagtawid po nila sa Red Sea. Yung faith po nila, pinakita po nila through works na yung by moving on, yung nag-move forward po sila. So hindi po enough na magtiwala tayo sa Panginoon. Kailangan ipakita rin po natin yung pagtitiwala through our actions. Yes. Alam mo, napakaganda nung karanasan na yun sa parting ng Red Sea. Kasi sinabi nga dito sa lesson natin na ang Panginoon, inilagay yung pillar of clouds. Itong clouds na ito, nagbibigay ng parang nalito ang mga Egyptians. Kasi hindi nila nakita na sila pala ay sumusunod, papunta na sa dagat. Dahil yung dagat ay bumuka. At pagbukas ng dagat, hindi nila alam, sila ay nasa gitnaan na pala ng dagat. Dahil nga yung clouds, yun ang nag-cover sa kanila. Iniwan sa likod ng mga Egyptians, sa harap nila, sa likod ng mga Israelites, yung pillar of clouds na sila habang sumusunod, pa-forward, ay nagulat na lang sila nung nakita nila, sila ay nasa gitna na lamang. Alam mo, ang mga Israelites nung time na yon, nagulat din sila nung pag-part ng Red Sea. Dahil sino ba naman ang makakaakala na yung dagat na kanilang kinatatakutan, dahil alam nila ito'y dead end na, ngayon naging tuyo, dry grounds, at yung kanilang mga tabi na ganyan ay talagang parang wall ng tubig na ganyan. Maaring mga isda ay nakatingin sa kanila habang sila naglalakad at talagang nakikita nila na ang Panginoon, ito ay pambihira, ibang klaseng miracle ang ginawa ng Panginoon. Kaya sino pa ba naman, nung pagbubukas pa lang ng tubig, kitang-kita na ng mga Israelites. Kaya ito ay isang bagay na kine-commemorate ng mga Jews, ng mga Israelites, yung ginawang pagliligtas sa kanila dahil patay na sila lahat Wala na, nandiyan na yung mga Egyptians sa likod nila, hinahabol na sila. Hopeless na yung kanilang case. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, ito ay hindi malilimutan. Hanggang sa panahon ngayon, ito ay inaalala ng mga Israelites. Okay, sino pa? May mga tanong. Maganda yung ating lesson na ito Meron pa tayong 7 minutes. Sino pa ang gusto magdagdag? Yan, Brother June. Sister Myra. Tanong ko lang, kasi may naririnig ako na ang
paglalakad nila sa Red Sea, talagang ay isang pagbibinyag sa kanila. Totoo ba yon? Anong masasabi niyo po doon? Na pagbibinyag sa kanila yon na lumakad sila sa Red Sea? Wala po nabanggit sa Bible. Wala bang ano? Wala. Kasi narinig ko sa kanila na, pagbibinyag sa kanila yon dahil napunta sila sa ganon. So, lang pala yan, fake news. Hindi, ang pagtawid talaga nila sa Red Sea, yun ang sinabi ng Panginoon, makikita ninyo ang paghihiganti. Ako ang makapangyarihan. Paghihiganti yun eh. Sabi nga doon, hindi nyo na makikita ang mga Ehipsyo na ito magpakailan pa man. Doon pala ang nangamatay. Paano sila mabibinyagan kung namatay sila doon? Yun yung kamatayan nila. Hindi yung pagbibinyag. Mga Israelites, wala po na bang. Kumbaga parang symbolic. Symbolic lang siguro. Okay. Thank you. Brother Orbit, ako'y naguguluhan lang. Ano ba ang Tagalog ng Red Sea? Pulang dagat. Ang alam ko, Dagat patay na na pula. dagat. Dead Sea. Iba po yun. Kasi itong Red Sea ay merong lagusan. Dead Sea po yun. Patay. Pag pula, red. Ang aking tanong lang dito, doon sa Friday's lesson, sinasabi na ang Israelites, mahal pa rin ng Diyos kahit kunting-kunti ang kanilang panampalataya. So, maaring katulad ng mga matatandang may sakit katulad ko, may panampalataya, kunti na lang, minsan lumaki. Pero, nandoon pa rin pala ang Diyos sa atin na nagmamahal at nagbabantay. Alam nyo yung pananampalataya natin, saan ba nagsisimula ito? Malaki ba agad to? Di ba yung seed nga ng mustard? Napakaliit lang yan. Pero once na ito ay i-develop natin, ibigay natin sa Panginoon, ito ay nag-grow, lumalaki, pinapractice natin yung faith natin. Pero pag hindi mo ito practice, hindi ka naniniwala, hindi ka nanampalataya, hindi lumalaki, meron palang faith na ganun, hanggang doon ka na lang. Kumbaga parang ikaw lang mag-isa, hindi mo sinishare yung nalalaman mo, yung experience mo sa Panginoon, hindi ka lalago eh. Pero para ito ay lumago, kailangan gamitin natin, ibahagi natin, ikwento natin ang buhay natin, yung karanasan natin sa Panginoon, kung paano naging mabuti ang Panginoon sa atin. Pero kung ang ating ikukwento, ay kung ano rin yung kwento ng sanlibutan, at yun lamang din ang lumalabas sa ating bibig, na palagi, hindi natin napapalago yung ating pananampalataya. At imbis na mapalago natin yung pananampalataya, lumiliit pa ito hanggang sa ito ay nakakalimutan na, nawawala na. At ang nasasabi na lang natin ay kung ano yung mga pinag-uusapan din ng sanlibutan. Kaya maging maging mapagtiyaga tayo, tayo, lalo na sa binabasa natin, sa pinapanood natin, kung ano yung ating laging nakikita, ito yung pumapasok lagi sa ating isipan. Kaya ang mga Israelites, talagang napakaliit pa lamang ng faith nila. Dahil simula pa lamang sila. Pero eventually, sila ay natututo. Pero nakita naman natin sa karanasan, sa susunod na lesson natin, ay napakarami pa rin mga bumagsak na mga Israelites. Dahil nandun pa rin talaga yung katigasan ng ulo. Parang si Pharaoh, matigas ang ulo. May nanayata nila yung katigasan ng ulo. Sige, meron pa kayo addition? Ito po yung sagot dun sa tanong po ni Sister Myra, na sabi po ni Brother Doc, makikita daw sa 1 Corinthians chapter 10 verses 1 and 2. Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Yun, all ate the same spiritual food and all drank the same spiritual drink. Anong ibig sabihin nun? Baptized through Moses? Yun yung din yung time na yung pagdaan din nila sa sea. So parang nabaptize din sila through Moses. Yan. Meron kayong question doon, yung symbolic na yon na baptized through Moses, hindi naman through Jesus
Okay? So, 2 minutes. Okay? So, kung wala na, tandaan natin na ang ating summary dito sa ating lesson natin. Ang ginawa ng Panginoon ay talagang pambihira. Hindi to kayang ulitin ng anuman. Pero makikita natin na sa journey ng mga Israelites, tulad natin, tayo rin ay nagjo-journey. Tulad ng na-experience ng mga Israelites, sila ay hindi permanent sojourner lang naman sila sa Egypt. Hindi yun ang final place na ibinigay ng Panginoon. It was prophesied long before, nung panahon pa ni Abraham, na dadalhin yung kanyang bayan sa promised land, sa Canaan. At kumbaga saan ito ay a land flowing with milk and honey. So makikita natin dito, tayo rin pala ay nagjo-journey. Bawat isa sa atin ay may mga journey tayong dinadaanan. Hindi ito ang final place natin. Kung saan man tayo nakatira ngayon, comfortable tayo, hindi yan ang nilaan ng Panginoon para sa atin. Tandaan natin, darating ang panahon, lilisanin natin yan, aalis tayo. At kapag tayo ay hindi sumama, ang magiging fate natin ay katulad din ng ng mga Egyptians, na madedevastate din. Pero kaya tayo ay dapat meron tayong faith, sa ating paglakad sa Panginoon. Tayo ay handa na umalis. Pag sinabi ng Panginoon, now is the time, go. Dapat tayo umalis. Susunod tayo. At tandaan natin, yung ginawa na yon ng Panginoon, ito ay nagpo-point lamang sa atin sa gagawin. Kasi yung mga emblems na yan, yung mga blood na yan sa doorpost, walang iba yan kung hindi ang dugo ng Panginoon ang makapagliligtas sa atin. Kaya hindi ito yung lesson lamang ng Israelites, pero ito ay pinakikita sa atin dito, yung ginawa ng ating Panginoon. Dahil yun ay nakalipas na. Remembrance yun, o kumbaga alaala yun para sa mga Israelites. Hindi natin karanasan yun. Ang karanasan natin ay yung ginawa ng Panginoon, ni Jesus Christ sa cross. Nung siya'y namatay, yun ang magliligtas sa atin, yung kanyang blood. Kaya pag ito ay tinanggap natin, by faith we live na yung blood niya ang magliligtas sa atin, ito rin ang magliligtas at maghahanda sa atin sa pagdating ng ating Panginoon. Ito po ang ating, nawa ang ating maging prayer sa bawat isa. Kung kayo po ay na-bless, thank you very much po. Tayo po ay tatapusin na natin ang ating... Baka kasi may iisip kung anong kaibahan ng baptized through Moses with baptism through Christ. Baptized through Moses is the acceptance of the Israelites as Moses as the leader. And baptized through Jesus Christ, acceptance natin na si Jesus Christ ay siya ang Christ na magligtas sa atin para sa Panginoon. Yan lang. Okay. Thank you po. Wala na po tayong time at tayo po ay lagpas na overtime. Next time na po, meron pa tayong next Sabbath. I-continuation po naman ito ni Moses. Okay, maraming salamat po sa ating mga panelists. Thank you po sa participation niyo po lahat. Tayo na po ay dadako sa ating offerings. At bago po yan, nais ko pong i-report sa inyo ang offering po natin last Sabbath, August 2. Tayo po ay nakalikom ng total ng 2,266. Ang 120 pesos ay galing po sa children's at ang adult class po ay nakalikom ng 2,146. So sa ating pong pag-aawit na ating closing song, tayo po ay magko-collect na ating Sabbath School offerings. Salamat sa umagang ito sa ating lesson. Ang ganda. Tapusin natin sa ating closing song. I will go. Commission, pray them for loving goods to go. Commissioned by the loving gods to go. The church must really need to know
here and there, equipped with one, two. I will give you as others may do. Yes, oh yes, I will go with my church and urgent duty hold high God's church. Proclaim God's love, pray for one mind and all, by living like Christ, make each man whole. And both in the time that the West reach the world, the servile and teach, as Christ, disciple of me was told. Christ is coming and it's earth. Yes, oh yes, I will go with my church and urgent duty of church by church. Proclaim God's love, pray for one and all, by living like Christ, make each man whole. But by night nor a power, tell the Spirit, this is my vow, I will go. Oh yes, my church, I will go. I will go. Tayo po manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan na patuloy niyong ipinaparamdam sa bawat isa sa amin. Nawa ang aming nasaksihang leksyon, Panginoon, ito ay magpropel sa bawat isa sa amin na lalo kami, Panginoon, maghanda para sa inyong nalalapit na pagdating. Patuloy nawa, Panginoon, na pagpalain kami sa araw ng Sabat na ito. Damhin namin, Panginoon, sa aming mga puso ang banal na Espiritu na magbibigay sa amin ng karunungan upang kami, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod at maghanda sa inyong napapalapit na pagdating. Patawarin kami kung saan man kami nagkasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.